Umpisahan po na po natin. Please, yung pen and paper nyo, i-ready nyo na po. Maraming tayong matututunan. Yung Kwaresma yan, bakit may Kwaresma? Ano ba ibig sabihin nitong Kwaresma, ng Holy Week? Bakit violet yan? Bakit palaspas yan? Ngayon, isa-summarize natin. At least ngayong oras na to, itong panahon pong to, hindi nyo makakalimutan. Bakit? Kasi sa oras na to, malalaman nating lahat. I-share mo to, sabi ko, lalo na sa kapwa nating Katoliko at sa lahat po ng mga ibang sekta, i-share nyo na rin po. Ito po'y para sa lahat kasi ito'y para sa ating kaligtasan. Amen? Kaligtasan ng buong mundo, hindi lang po sa Katoliko. Amen? Pen and paper, tawagin na lahat ang mga anak nyo, kapatid nyo, makinig na po tayo. Sabi ko nga, ito po hindi nyo naririnig sa ibang mga sa mga misa natin dahil ito yung kailangan dito yung mga tinatawag na seminar, theologies, catechism, Bible study ng simbahan. So ngayon, dahil wala po noon, hindi yung iba hindi punta sa mga Bible seminar, sa mga Lenten recollections. So ito na po ay parang Lenten recollection natin. Amen. Pero ang pinakamaganda rito, pupuntuin natin sa mga biblical basis. Itong mga Kwaresma, Holy Week, palaspas at mga kulay ng simbahan. Dito punto po. Point po, straight to the point, sabi nga, biblical. Wala po tayong sasabihin na ibang ano rito. Ito po ay biblical at yung pagtutunayan natin sa ibang sekta na ang ginagawa nating tradisyon na yan po lahat ay nasa Biblia. Amen? So yung pen and paper nyo, una, sa Kwaresma. Ayan, Kwaresma na po. Ano ho ba ibig sabihin ng Kwaresma? May pen and paper na po ba kayo dyan? Ayan, ready na po ba kayo? Yes, ganito po yan, no? Talagang sinasabi ang Bible study po, dapat may theology ka. Ang theology, mag-guide sa'yo po. Catechism, mag-guide sa'yo. Ano ibig sabihin ng nasa Biblia? It helps you to perfect mo yung proper interpretations of the Bible. Kaya po nahihirapan yung iba, wala namang Kwaresma sa Biblia eh. Hello? Wala namang Holy Week sa Biblia. Ayan, patutunayan natin, mayroon. Amen? Kwaresma, unang-una, ano ba ibig sabihin ng Kwaresma? Kailangan alamin natin. Ano ba itong Kwaresma? Ito po ay galing sa Latin word, quadragesima. Okay? Ayan, ilista nyo na. Quadragesima, Latin word. Anong ibig sabihin po nun? Pang-apat na po. 40. Okay? So, pag sinabi mong 40, Kwaresma, ito po ay 40 days. Liturgical year ng Christian calendar. Bakit mayroon tayong Kwaresma? Ano ba itong significance nito sa Biblia at kay Jesus? Bakit kailangan ba? Ano ba itong Kwaresma? At kailan nag-uumpisa to? Ito, napakaganda. Baka ngayon narinig. Kailan nag-uumpisa ang Kwaresma ba talaga, brother? Ayan, umpisan natin sa Kwaresma pa lang. Yung Kwaresma po ay 40. Amen? 40 days. Ito po ay paggunita ng 40 days ng pag-aayuno ni Jesus. Hello! Amen ba? So, yung pag-aayuno niya, 40 days from kailan mag-umpisa? Wednesday yon. Ash Wednesday hanggang sa muling Pasko ng muling pagkabuhay. Ngayon, ito yung mga tanong ng iba. Pag kinumpute mo po yung Wednesday, Ash Wednesday until Resurrection Day, lalampas tayo sa 40 days. Amen. So, yun ang mga tanong. Hindi yata 40 days yun. Ito po ang paliwanag ng simbahan. Makinig po kayo ha, pag may nagtanong. Kwaresma, Wednesday to Resurrection, hindi yata 40, 46. Hello? 46 days. It's one month and 2 weeks. Bakit po naging 40? Kasi hindi po nakasama rito yung Sunday. Amen? So, yung Sunday na yon hindi po siya counted. Kaya naging 40 days. Tingnan nyo, tandaan mo, yung 6 po na weeks na yon na 66 days, not including Sunday, 6 times 6 equals 36. So, computin mo, yung Miyerkules na Abo, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, plus 4. 36 days, ordinary days, plus 4 days. Miyerkules, Huwebes,
Biyernes, Sabado. Ilan po yon? 40 days. Doon po nakuha ang salitang Kwaresma. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Biblical basis, meron ba yan, Brad? Yes. 4 na po ba ang nag-ayuno si Jesus? Basa. Ilista nyo po, Mateo 4:1-3. Biblical basis tayo ng Kwaresma. Baka sabihin ng mga, kung ikaw na ibang pananampalataya, brother, tingnan mo mismo sa Biblia mo to. Nasa Biblia mo. Yung 40 days na pag-aayuno ni Jesus. Ano sabi dito? Malinaw po rito ang sabi. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng Diablo. Ito po yung pag-aayuno niya. Doon, 40 araw at 40 gabi ang nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Biblia wala. Mayroon. Yung 40 days na pag-aayuno, ginugunita natin yan eh. Mahalaga ba yan o hindi? Old Testament po, meron silang Passover. Ginugunita yung mga pangyayari ng mga propeta. Amen? New Testament, si Jesus naggunita rin yun. Pumupunta nga rin po sa templo, nakikipagpiesta rin eh. Amen? Pagkatapos nun, ang mga apostol, pinasa sa mga pope natin, church fathers, hindi ba pwede silang naman maggunita para kay Jesus naman? Mas mahalaga siya sa lahat ng mga propeta. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yun ang sinasabi ko. Yun ang theological connection po nun. Kailangan mong gunita. No, hindi. Bible po, Old Testament, ang daming ginugunitang pista. Amen? So, kailangan po yan? Yes. Kailangan yan, gunitain natin. 40 days, napakalaga. Kung naalala niyo po, yun sa Genesis, Book of Genesis pa lang, Old Testament. Ilan araw po nung bumaha, nung umulan na non-stop na ulan kay Noah? Kay Noe? 40 days din. Isa pang 40 days, napakahalaga pa ng 40 days sa Diyos. Sa Biblia, sa Diyos, sa Biblia, napakahalaga po ng 40 days. Eto pa, baka ngayon nyo lang malalaman to. Nung nag-resurrect si Jesus, ilang araw siya nag-stay sa mundo muna, nakipag-usap sa mga apostol. Resurrected body na po siya, muling nabuhay. Ilang araw bago siya umakyat sa langit. Basa, Gawa chapter 1 verse 3. Uulitin ko, Gawa chapter 1 verse 3. Basahin natin. Ilang araw ba siya nag-stay sa mundo bago siya umakyat sa langit? Eto na, ano sabi rito? Pagkatapos ng kanyang pagbabata, marami ulit siyang beses na nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Ito na po yung muling pagkabuhay niya. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos, ang salita ng Diyos. Malinaw po ba? Napaka-significance, napaka-importante ng 40 days. 40 days nag-ayuno, bumaha ng 40 days, tapos nag-stay si Jesus 40 days. Kaya actually po dito po sa mundo nun, nag-ano siya ng 40 days. Biro mo muling nabuhay yun, witness yun. Sabi ng iba, hindi daw totoo muling nabuhay si Jesus. May witness nga eh. Hello? May witness eh. Sila, kaya nga sinulat to eh. Ilan sila? Ang daming apostol nagsulat ng gospel. Sila ang magpapatunay dahil mismo sila ang nakakita kay Jesus na muli siyang nabuhay. Amen? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Hello? Naintindihan niyo na po ba? Yun. Bakit 40 days? Malinaw po ba yun? Ayan, pumunta naman tayo. Ayan na. Ano sinasabi naman nila? Bakit naman violet? Ayan, dito tayo. Ang kulay na simbahan, pansinin nyo po violet po ang naka-cover. Violet ang suot ng pari. Yung vestment nila. Yung mga garments nila. Tanong, bakit violet? Or, tandaan po natin sa Biblia, hindi po violet yon. Ang nakalagay sa Biblia, purple. Ano ibig sabihin ba? Ano ba simbolo ng violet or purple? Yung purple po, ang simbolo niyan ay
pagsisisi, kalungkutan. Kaya pala violet sa simbahan natin, no? Yes. Kasi po, ang kulay ng violet o purple, synonymous po yan, ha? Pareho lang po yun. Pag sinabi mo purple, violet din po yan. Ngayon, ang nakalagay sa Biblia, purple po. Pag tiningnan mo sa dictionary, isa lang yun, violet din yun. Ano yung significance nun? Ano ibig sabihin simbolo? Sumisimbolo po yun ng pagsisisi, kalungkutan, dahil sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Eto na. Dito na tayo sa Bible verse naman. Brad, nasa Biblia ba yan na naman? Kwaresma nasa Biblia. 40 days nasa Biblia. Yung sinasabi mong kasuotan ng paring yan, violet, purple, mayroon ba exact word for word sa Biblia yan? Yes. Old Testament pa lang po, mayroon nang binabanggit po ang Biblia. Mga kapatid na ibang sekta, ishare mo po to sa mga ibang sekta. Please, listen at mag-take down po kayo. Patutunayan po natin na ang turo ng simbahan, mga sacred tradition ang tawag dyan. Banal na tradisyon. Iutos ng Diyos noon pa, Old Testament. Meron ba? Dapat suot ang mga pare? Ang mga saserdote or pare? Yes. Exodus chapter 38, buo po yun. Hanggang 39. Tingnan lang natin yan ang 39. Una, sa Tagalog. Exodus 39, tingnan po natin nasa Tagalog, brothers and sisters. Napakaganda nito. Sabi ko, ang hindi lang malalaman to, please share mo sa lahat ng mga Katoliko para maraming malaman sa mga Catholic teachings. Para hindi tayo luluko-lukohin lang ng mga ibang sekta. Amen? Ano sabi sa 39 po? Diretso yun na. Exodus chapter 38 to 39. Yung 39 verse 1 to 3. Sinabi mo ng Diyos yun eh. Diyos po nagsabi kung ano isusot ng mga saserdote. Hello. Ano sabi rito? Ginawa nila ng kasuotan si Aaron ayon sa inuutos ni Yahweh. Iniutos po ng Diyos Anong susot nila? Lanang asul, morado, at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga saserdote. Ano yung saserdote? Spanish word sa Tagalog, pare. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ano yung purple dito? Yung po yung tinatawag na morado. Listen to this. Yung morado, tignan nyo po. Sa dictionary, ang moradong Tagalog, sa English po nun, purple. English version tayo, mas maganda. Mayroon ba talagang sinasabing purple dito? Ang sinasabi Exodus sa 39? Napakaganda po nito. Sabi rito mismo sa King James Version nyo o kaya sa Good News Bible. Pakinggan nyo po ito. Napakagandang pagkasabi. Word for word siya. Biblical po yan yung violet or purple na kulay sa simbahan. Ano sabi rito? With the blue, purple, ito yung vestment, kasuotan ng mga pare. With the blue, purple, and red wool, they made the magnificent garments which the priests, word for word, priests were to wear when they served in the holy place. They made the priestly garments for Aaron as the Lord had commanded Moises. 39:1, 39:2 po tayo, Exodus. They made the ephod of fine linen. Linen po blue, purple, and red wool, and gold thread. The word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan natin si Lord. Nasa Biblia po ba o wala? Nasa Biblia. Biblical po lahat yan. Pati yung suot ng mga kaparian natin, biblical po Sabi nga, please i-share mo na to sa lahat ng mga Katoliko para marami silang malaman at matutunan at marami ding maligtas. Amen? So, eto na po ngayon tayo. Dito naman tayo sa topic natin. Itong binabanggit na itong katatapos lang po, ano po to? Palaspas. Hello. Ano ba ibig sabihin ng palaspas? Okay. Victory po yon pag sinabi mong palaspas. Okay? It's a sign of victory pag sinabi mong palaspas. Yan po yung ano natin ngayong Sunday. Yan po yung maririnig nyo sa ating mga ebanghelyo ngayon, sa misa.
yung pong victory. At ang nakakalungkot, yung pong yung mga tuwan-tuwa kay Jesus na sumalubong, ang nakakalungkot, sila rin po ang nagpapako sa krus. Amen? Sila rin po yun. Yun ang nakakalungkot doon. Holy Week. Ano ba yung Holy Week? Ito po yung paggugunita natin magmula yung Passions of Christ, pagkamatay niya sa krus, pagpapakasakit, pagpakamatay niya, at pagmuli niyang pagkabuhay. Nasa Biblia po ba yan? Yes. Kumpletuhin po natin. Yung Holy Week naman, biblical ba yan? Ayan. Una, biblical po yung Quaresma. 40 days. Very important to God and to Jesus. Pansinin nyo, pinili nila 40 days. Pag-ayuno, 40 days. Tama? Nag-stay po siya sa mundo bago siya umakyat sa langit. Nung muli siya nabuhay, 40 days. Doon po nanggaling yung akala ng ibang tao po, yung sinasabing, pag namatay daw po yung tao, akala nila, di ba may 40 days, mag-i-stay daw yung kaluluwa sa lupa. Yun po ang mentality. Pero tandaan po natin wala sa catechism yun, wala sa theology, lalong-lalo na wala po sa Biblia yun. Huwag po tayo maniwala doon. Yung 40 days daw yung kaluluwa, mag-i-stay bago umakyat sa langit. Wala pong ganun sa Biblia. Huwag po kayo maniwala doon. Ang 40 days po, tandaan po natin, si Jesus lang po yun ang nag-stay. Amen? Si Jesus lang po nag-stay ng 40 days bago siya umakyat sa langit. So, hindi yon para sa atin lahat. Ang tao, kagaya ng dati kong diniscuss, pag namatay, agad-agad po yon. It's either langit, purgatorio, or impyerno. Diretso na po yon. Particular judgment ang tawag doon. Bago dumating yung general or final judgment. Amen? Palakpakan po natin sa Lord. Nasa Biblia po maliwanag po yan. Yung Holy Week naman, saan mo makikita naman yung mga Passions of Christ naman? Matthew chapter 27. Lahat po yan from verse 1 to 66. Nandun po yung Passions of Christ. Asan po rito? Yung Mateo 27. Doon nyo po mababasa lahat na biblical verse ang mga ginagawa nating tradisyon. Ano sabi rito sa 27? Verse 1 to 66. Bigyan ko lang po kayo ng isang talata doon sa verse 35. Sabi rito, nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang mga damit, patapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan ang salita ng Diyos. Nasa Biblia po ba yung Holy Week na yan, yung banal na, yung mahal na araw na pagpapakasakit, pagpapako sa krus? Ayan po, malinaw. Mateo 27, chapter 1, verse 66. Nasa Biblia po ba o wala? Nasa Biblia pala eh. Amen. Ngayon, maari ang tanong ng mga ibang sekta natin. Kapatid, maari nagtatanong ka, nasa ibang sekta ka ngayon. Tandaan po natin, 44,000, 40,000 plus ang ibang sekta sa buong mundo na kasalukuyan tayo lang po ang naggugunita nito. Amen po ba? So ngayon, maraming mga tao yan, pwede kang tanungin. Anong connection ng Old Testament yan, Brad? Di ba? New Testament na. Bakit kailangan pa ng kasuotan ng mga paring yan? Bakit pa kailangan sumunod? Mayroon bang sinabi New Testament? Yan. Doon po magkakatalo. Brother, kung ibang sekta ka man, makinig ka. Mayroon mismo sinabi mismo ni San Pablo. Anong gagawin? Meron ba yan? Di ba Old Testament yan? Yung mga propeta, yung mga 40 days Passover, yung mga suot nilang mga puti. Tandaan mo kapatid, Old Testament may suot na puti, mahaba. Amen? New Testament, si Jesus ba nagsuot ng puti na mahaba? Yes. Dahil siya ang highest priest. Amen? Palakpakan natin si Lord. Siya mismo nagsuot. Ngayon si San Pablo, later on po yun, i-discuss natin yan sa ibang topic. Si San Pablo ba may sinabing alalahanin? Hebreo chapter 13 verse 7. Kaya po meron tayo nito, biblical po lahat yan, patutunayan natin. Mga kapatid, i-share mo to sa ibang sekta o sa mga plano na gustong umanib sa ibang sekta. Biblical ba yan? Hebreo chapter 13 verse 7. Mismo sinabi ni San Pablo yon. Ano sabi rito? Napakalinaw rito.
Utos ni Pablo, alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo. Ano daw? Alalahanin. Gunitain. Huwag pabayaan na lang, tapos na. Amen? Malinaw po ba yon? Alalahanin nyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin na nga ninyo kung paano sila nabuhay at namatay. Isipin nga daw natin paano sila nabuhay at namatay. Tamang-tama po, biblical no po. Ito yung Kwaresma at Holy Week. Amen? May utos. New Testament po ito ha. Utos yun. Utos yun pang kapatid, brothers and sisters. Sabi rito, na mga namatay, paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan, siya rin kasalukuyan, at siya rin magpakailanman ang salita ng Diyos. Ayun, word for word, si Jesus po. Mga nagsalita tungkol sa Diyos daw, alalahanin daw natin. Amen? Malinaw po ba yun? Ayan po, napakalinaw biblical. Mayroon pa. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Mismo sinabi ni San Pablo na naman uli. Ito yung sa simbahan po, tandaan natin na hindi lang po tayo biblical. May tinatawag tayong sacred tradition, sacred magisterium. Magisterium sila yung authority. After ng mga apostol po, ipinalit po, ayan na ang mga pope natin. Sa susunod, i-discuss to paano naging mga pope natin ang kapalit ng mga apostol. Later lang ko na po i-discussion, pero yun po ang church history. After ng mga apostol na sinabihan ni Jesus na ituro nyo sa lahat ng bansa, ayan na po ang mga kapalit nila, mga pope na po, bishop at mga pare. May sacred tradition ba? May sinabi ba si Apostol Pablo? Mayroon. Unas, kahit sa Tagalog pa lang, yung ikalawang Thessalonian, ano sabi rito? Sa ikalawang Thessalonian, sinabi niya po mismo rito, chapter 2, tingnan po natin ha. Ano sabi niya rito? Chapter 2, verse 15, ang sinabi niya rito sa Tagalog muna tayong Biblia. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo. Yung itinuro daw ng mga apostol, maging sa salita o sa sulat, ang salita ng Diyos. Tagalog po yung tinuro. Anong kasama sa pagturo po ng mga apostol? Listen to this, brothers and sisters. Kayo po na nasa ibang sekta. Ano po ba yon sa English? King James Version tayo gumamit. Gamitin yung Biblia nyo kung ibang sekta ka man kapatid. Biblical yung tradition na dapat gunitain. Si Apostol Pablo mismo nagsabi. English, sabi po mismo ni San Pablo, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle. The word of the Lord. Thanks be to God. Palakpakan natin si Lord. Turo po ba yun na alalahanin? Yes. Turo ba yung mga sacred tradition na gawin pa rin hanggang panahon ngayon? Yes. Nasa Biblia po ba o wala? Nasa Biblia. Ito problema. Ang mga ibang sekta po ngayon, kayo Brad, ibang sekta ka man. Ang tanong, nung si Jesus, panahon niya, New Testament, pumupunta ba siya sa templo? Gumugunita siya ng mga piyesta, Passover? Yes, nasa Biblia yun eh. So kung si Jesus po, sumunod siya. Yung mga tradition na yon, sacred tradition po yun ha. Kaya sila, mga San Pablo po, nung silang panahon nila, sila rin po may mga altar, may templo na, kahit sa kuweba lang dahil sila inuusig. Kaya nung pong tinanggap na ang Kristyanismo, mga kapatid, eto, listen to this. Nung tinanggap na po ang Kristyanismo, dun pa lang nagtayuan ng mga templong may altar, may mga mahabang suot. Yun po ang sabi ni San Pablo. Keep the tradition. Ituloy nyo yung mga sagradong tradition. Turo po ng Diyos yun, brothers and sisters.
From Old Testament to New Testament, old tradition. Hindi po pinag-uusapan yung mga pagkain ng baboy, iba yun. Yung mga tradition po, tinuro mismo hanggang New Testament. Sino ang sumusunod nun? Magmula Old Testament to Jesus Christ until now, ang Catholic Church lang po ang sumusunod sa Biblia. Amen? Ang problema, mayroon ba kayong mga suot, yung mga leader nyo ng mga mahabang puti? Wala, hindi po Amerikana ha. Hello? Wala siya sinabing barong. Biblical po. Sino po sumusunod ngayon sa Biblia? Nasa Biblia Quaresma, nasa Biblia po yung suot. Amen? Nasa Biblia po biblical po tayo lahat ha. Yung palaspas, nasa Biblia wala, nasa Biblia po. Kumpleto. Pagkatapos, nasa Biblia ba yung pinako sa krus? Nasa Biblia. Sino lang po ang sumusunod ngayon sa Biblia? Katoliko. Amen. Palakpakan natin si Lord. May natutunan. Kaya nga lagi sinasabi sa inyo, kung Katoliko ka, huwag kang magtanong sa kalaban ng Katoliko. Magtanong ka sa kapwa mo Katoliko. Pero sabi nga, hindi naman maging sapat ang lahat yan. Ang kaligtasan po, kasama to, pero dapat mayroon kang pagsunod sa Diyos, pagsisisi, pagpapakabanal, paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, at sa buong pamilya, tiyak, ikaw ay may kaligtasan. Amen? Don't forget po to subscribe and click the bell button para lagi kayong updated. Kung may gusto kayong itapik sa mga tungkol sa Catholic teachings natin, don't forget comments and suggestion po. Mag-comment kayo, mag-suggest kayo. Amen. See you on next topic and God bless us all. Ingat po kayo.